Ayan, hello mga ka-adventure. Gandang umaga. Tayo magsha-shuttle muna. Ruta natin ngayon ay Mendez. Talib kasi yung driver nung nakaruta doon. Okay. Tayo muna mag-shuttle. Tayo na mga ka-adventure sa pagdadrive ng bus. Madali lang naman pag nasanay ka na. Siguro sa unang-una mahirap. Medyo mahirap mag-drive. Ganyan din naman ako nung unang hawak ko ng bus. Pero pag napag-drive ka na kahit mga 1 linggo, wala na, parang isipin mo na lang mukhang maliit na nandun dala mo. Kaysa nasanay ka na nga mag-drive ng malaki. Lakasan lang naman ang loob yan. Basta kung driver ka, tapos ngayon ka palang maghawak ng malaking sasakyan, kailangan mo lalakasan ang loob mo. Kasi kung may na loob mo, hindi ka matututo. Sa pagdadrive ng bus mga ka-adventure, ang babantayin dyan itong side mirror. Kasi yung mga side mirror ng bus medyo nakalitaw ng konti yan sa gilid eh. Kung malapad ang katawan ng bus, mas malapad ang ng side mirror. Kaya basta-basta mamimina ng kusan-san dahil mahirap pag nasira kayo ng side mirror. Pag nabasagan kayo, napakamahal na side mirror. Lalo yung mga ganito, hindi na side mirror na may cover ang ano, mahal yan mga ka-adventure. Di tulad na sa mga yutok na parang bakal yung leg niya. Yun na lang kung medyo mura-mura yan. Kapag magdadrive kayo ng malaking sasakyan, dapat ang tingin nyo sa kalsada malayo. Hindi lang kayo basta nakatingin doon sa harapan ng sasakyan nyo. Sa harapan na sinusundan yung sasakyan. Dahil hindi naman ito basta-basta makakapre ng full stop, ng agaran. Kailangan pa rin ng distansya. Pero di naman sa tulad ng yung mga 10-wheeler na ganun kalalaki na talaga na sobrang lawak na distansya para makapreno. Ito hindi naman ganun. Pero at least kailangan pa rin ng distansya. Siguro yung distansya na nakikita nyo dapat mga 300 meters, yung gano'n. 200 to 300 meters. Tsaka at pinapagana yung mga peripheral vision nyo.
Kasi mahalaga din yung peripheral vision natin. Kunwari may mga biglang nalabas dyan, nakatingin ka doon, tapos may biglang lalabas dyan, tatawid o kaya motor. At least mabilis ang reaction mo. Kasi nakikita na, pansin mo na eh. Pansin mo agad ng peripheral vision mo eh. Higit sa lahat mga ka-adventure, hindi lang sa bus, sa ibang mga sasakyan, kailangan nyo ng disiplina sa kalsada. Yan ang pinakamahalaga. Dapat may disiplina kayo. Respeto nyo ang bawat nasa kalsada, lalo ng mga traffic rules. Yan, dapat nire-respeto nyo yan. Karamihan kasi ngayon, mga napapansin ko mga driver ngayon natutulambag magpandar ng sasakyan ng motor. Sumasabak na agad ng sa kalsada. Tapos hindi pa alam ang mga batas. Napakarami nga ngayon mga baguang driver na walang disiplina sa kalsada. Paano pagtag natin? Karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pagmahingin sa akin. Ito na nga pala tayo sa lugar po saan para ka nasa Batco. Napakaalo ng mga Hindi magagatin. kalsada dito. Hindi makaman sa pag-ibig ng tuwad. Ito ay sa mahabang kahoy, sindang. Unahan natin. Kailangan smooth sa pagka-drive. Dapat hindi ramdam ang cambio. Ang pagka-cambio mo hindi ramdam ng pasero. Lalo tsaka sa preno. Kailangan smooth ka rin mamreno. Wow. Ayun na pala, Mendes na. Arco na yan. Yan ang founder ng Mendes sa tindang. Nga pala mga ka-adventure, meron kasi minsan ibang pasero na gusto mabilis ang patakbo mo. Huwag mo sila papansinin. Hindi lang naman siya ang sakay natin, no? Mas lamang pa yung maraming pasero na mas gusto komportable at safe ang pag-drive kaysa doon sa mga pasero na gusto yung mabilis ang takbo. Ako'y nagmamatulin din naman minsan, pero yung mabilis na safe talaga. Mabilis pero safe. Meron naman kasi ibang mga driver na ako magpatakbo sa kalsada na ako. Alam mo yung mga walang pakialam sama sa kalsada. Matitigil ba to? Tigil na. Grabe, napakakulimlim.
yata titilang ulan na to. Pagkakagaling aso nun. Pakalamig mga ka-adventure. Dito nga pala pwesto ng isang bus. Yung isang pick-up point namin doon. Pero ko, doon ang pick-up point ko sa dulo. Sa crossing. Mag-isa lang yata ako ngayon. Iba na ng... Di yata pumasok yung si Kuya Julik. Sakit kasi ang paa. Hindi, walang tigil ang ulan. Ayun, 34%. Marami pa naman yan. Abot pa ng mga 1 linggo siguro. Wala ako dito mga ka-adventure. Karay ko. I-spray muna tayo ng air freshener para naman mabango-bango ang ating bus. Konti na lang pala ito, kailangan nang bumili ulit. Ito nga pala yung ilaw pa, yun, nakahinang to eh. Naputol kasi ito, ganang binaba to noong nakaraan. Kasi pinahayos ko yung tulo dito, tumutulo kapag sobrang lamig na ng bus, tulo gawa ng aircon. Pero hindi naman gawa ng ulan. Alam ko napahayos na to yung gawa ng tulo ng gawa ng ulan naman. Wala nga.
Labang ko na siguro next week. Subukan ko laban tong ba ngayong linggo. Medyo madumi na eh. So yun mga ka-adventure, hanggang dito na lang muna ang vlog ko. Good morning, Beshi Map. Sana may natutunan kayo kahit konti lang mga sinabi ko. Sana may natutunan kayo kahit sa di lang pagdadrive ng bus, kahit sa pagdadrive ng iba't ibang sasakyan. So yun mga ka-adventure, hanggang sa susunod na vlog na ulit. Mag-iingat kayo palagi. Ride safe mga ka-adventure.